Okay guys, so sa vlog natin ngayon, babalik na yung training camp natin. Ngayon na mag-uumpisa yung opening ng Edit Skills Development Training Camp na kung saan tayo nag-umpisa. So sa mga nagtatanong kung paano mag-enroll, ito lang yung contact number, just message. And para sa mga malalayo, like may mga nag-enroll ngayon taga Zamboanga, Mindoro, so nag-travel talaga sila. And of course, pinoproblema nila yung pagsistay nila kung saan sila pwede matulog habang nag-ensayo sila at tinatapos sa mga session sila. Pwede kayo mag-stay in with us and train with us. So habang nandito kayo, di nyo isipin kung saan kayo mag-stay dahil dito kayo mismo mag-stay sa amin. And yung court natin nandyan na sa tabi ng bahay natin. Kaya maging unlimited access yung mga ensayo natin. So guys, sa mga nagtatanong again, ito yung contact number, message nyo lang sila. And sasagutin nila kayo kaagad kung paano makapag-enroll, makapag-stay dito sa Elite Skills Development Training Camp na umpisa natin. So guys, enjoy this vlog. And para dun sa mga gustong makapanood ng mga training videos, umpisa na natin yung Maps Academy, ibang channel. But for now, itong vlog na to marami kayong matututunan. So take down notes, get your notebooks and pens with you para after ng vlog na to makasabay kayo. So lang guys, maraming salamat and enjoy this vlog. Ay, nako. Tigil niyo yung kaka-Facebook sa kaka-TikTok niyo. Bakit? Waste of time lang yan. May isasuggest ako sa inyo. Masaya to. Anong masaya? Masaya. Masaya? Masaya game. Ito ang play-to-earn game. Masaya game to. Oh, pero bago mo ito malaro, kiklik mo muna yung link na sa description box. Andun din sa pin comment. Nandun na, nandun. Andyan. Oh, pagkaklik mo nun, syempre, pipindutin mo yung download. Download na. Diretso na yun. Oh, pagka pindot ang download, nandun ka na sa loob, diba? Oh. Pag bagong user ka, syempre, kailangan mo mag-register. Tulad ko. Oo, tulad yung dalawa. Sa si coach. Oo, register, diba? Sa register may nakalagay doon na phone number. Lalagay mo yung phone number mo. Okay. Tapos mag-aantay ka ng OTP. Yung OTP, one-time pin yun. Lalagay mo, diba? Okay. Tapos maglalagay ka ng password. Okay. Tapos lalagay mo yung referral ID. Ano yung referral code natin doon? Andyan din. Andyan. Nasaan? Ayan. Nandyan sa description, saka sa pin comment. Okay. Pagka-click mo nun, din nasa loob ka na ngayon. Okay. Ayan, nakikita mo naman. Mayroon pang free draw ka agad. Ang ganda. Pagka-click mo, diba? Pwede yan. Tapos dito, ang maganda dito, hindi ka lang basta player. Oh. Pwede ka rin maging agent. Paano maging agent? Ganito lang. Yan. Tapos meron kang komisyon. Ayan, no? Nakikita mo yan. Tapos ito na Coach, tayo. okay to. Dito mo. Oh, ito, maganda. Tapos dito, ang maganda dito, magka-cash in ka, di ba? Oh. Pag nag-cash in ka, meron din sa baba, how to cash in. Tuturuan ka ba nito? Kahit anong pwedeng gamitin ko sa pang-cash in? Gcash lang. Gcash lang, okay. Gcash lang. Di nakaka-cash in ka na. Ang kagandahan dito, meron kang plus 50. Plus 50. Pag nag-cash in ka, kunyari, meron kang kinash in, may plus 50. May dagdag. Bonus. Ito na tayo, okay na. Okay na. Gets ka na. Kasi alam mo, paborito ko dito. Ano? Yung toss sa coin. Bakit? Napakadali lang. Dalawa lang pabibili mo eh. Oh. Diba? Ulo saka ibon lang, diba? Oh. Yun lang. Ulo lang yan saka ibon. Okay. So 50-50? 50-50 ka. Dalawa lang pabibili mo eh, diba? Ito mo, sample lang kita. Dito tayo. Oh, ay diba? Ayos O para play safe na tayo ngayon, exit na tayo. Cash out na tayo. Ganun lang yun? Ganun lang kadali. Cash out na. Ba't ka ganun ng ganun? Kasi siyempre natutuwa ako eh. Oh, meron ka ba? Natutuwa kasi masaya nga ako. Ay, naku. Masaya ako. Kasi masaya game. Oo, kaya yan mga kapatid, download yun ang Masaya Game. I just wanna tell you na gusto ko mag-focus kayo dun sa first 2 hours natin. One session lang to, pero you can do so much with one session. You can do so much with 2 hours of training. Kung every time sabihin sa inyo, papagawa sa inyo, nakafocus kayo, okay? So maybe some of you just went here because you want to visit, pwedeng ganon. Maybe some of you, seryoso talaga na they want to learn something. So iba-iba yung purpose eh. Pero if nandito ka to improve, my suggestion is, you don't focus dun sa kasama mo muna. You don't focus dun sa surroundings. Baka meron kayong gusto makita na player, pag nakita nyo, nadi-distract kayo. Baka gusto nyo magpa-picture, we can do that after. I just want you to focus muna dun sa lahat ng gagawin natin, dun sa 2 oras. And if you have phones, you can take down notes every time nagbe-break tayo. Para pag uwi nyo, tomorrow, onward, meron na kayong baon. You can train on your own, kaya nyo ulit-ulitin, because this is going to be repetition, paulit-ulit. So the more you do it, the more you master it.
And kung hindi nyo yun ulit-ulitin, kahit gaano kagaling yung trainer, kahit gaano kaganda yung program, hindi rin mag-i-improve yung estudyante. Secret is repetition. Ulit-ulit in anything that we do. So in this afternoon, this 2 hours, whatever your purpose is, I hope dun sa 2 hours na yun, bigay mo muna yun para sa sarili mo. Okay? May iba sa iyo, may kasama, kaibigan. You don't focus on them. Focus ka muna sa sarili mo. Okay? And I want, after 2 hours, alam mo sa sarili mo na kaya mo ng starting tomorrow, ituloy-tuloy yung natutunan mo dito. Okay, game tayo? Oh, cup the ball, cup the ball. Tingnan yung pag-dribble, dalhin mo dito. Hanggang dito. Yan. Go. Lay mo pa konti. Extend mo. Go. Layo. Yan. Go. Kasi kung ganito lang gagawin mo, kahit isang taong kang gumaya, walang improvement yan. Wala namang hirap eh. When you train, kailangan masanay ka sa level na hindi ka komportable. Okay? So kung ito, uulit-ulitin ko lang na ganyan, no challenge, there's no improvement. Okay, you have to pound it. And kapag tumalsik, nagkamali ka, it's part of it. It's because nasa challenge ka. Ayan. Go. Kaya mas malakas dribble? Mas malakas? Try mo. Try. Yan! Kaya mo. Good job. Try mo yung pound mo ng medicine ball. Anong name mo? Ethan? Dito mo lalagay sa gitna. Huwag dito, huwag dito. Kasi mangyari, pag pinulot mo, mahihirapan ka. Just put it in the middle. So every time you pound, yung medicine ball nasa gitna lang. Come on, Ethan. Come on. Okay, control mo. Pati yung pag-pound mo, you have to control it. Okay, yung footwork na gawa natin, drop yun. Okay, this position. Okay, mamaya explain ni Coach Jake kung saan natin ito magagamit. Na Coach Ma, para sa yung cone, wala namang cone sa game. It forces you to move na mas mababa kasi kailangan mo ba yung cone eh. So unconsciously, hindi mo namamalayan, and dito ka sa position na to. Whenever you attack, pagdating sa game, pag yung muscle mo na memorize sa yung ganong klaseng stance, ganon kababa, magagamit mo siya in game. Tanggalin mo yung cone. Since wala kang kailangan na object na kailangan ilapag, hindi ka bababa at this point. Baka nandito ka lang. Nung nag-drop na tayo, tas nag-between the legs ka na, papansin mo nalilito ka na. Nalilito na yung muscle mo. Yung coordination ng muscle mo nawawala. Ng paa mo, ng kamay mo, nalilito. Because of the cone as well. Hindi mo magawa, it's okay, it's part of it. Magkakaiba kayo na skill level, some of you can do it, some of you can't. Ganun talaga. Some of you can do it fast, some of you can do it slow. Pero again, yun yung sinabi ko na you focus dun sa sarili mo improvement, hindi dun sa kasama mo. Go! Kasabay yung defender mo, hindi mo siya naiwan. Atras muna tayo dito. 1, 2. Ito, relax lang to ha. 1, 2. With the same footwork, we drop again. Drop. 1, 2. Pag naiwan mo, we go hard. Pero not always na may iwan mo. Sometimes makaka-recover siya. Pag naka-recover, atras. 1, 2. Relax. And then we switch drop. And then atake ulit tayo. Okay? Ready? Go. Go. Next one. Attack. Oh, slow down. Go! Nice one! Nice one. Drop. Yan. Nice one. Ito guys, listen. You should understand kung kailan kayo mag-explode and kailan kayo mag-slow down. So this one is where you explode. And this one is another point kung saan ka mag-explode ulit. Kaya lang pagdating dito, naipit ka. This one, kailangan show him relax, okay?
hindi ka na-atake. Pagdating dito, it's the time to explode again. So you know when to explode, you know when to stop, you know when to slow down. Okay? 3 things. Kanina, pinag-aaralan natin, after you explode, we stop. So natutunan mo mag-stop, natutunan mo mag-explode. This time, sinamahan natin, know when to slow down. Not to stop, not to explode, but to slow down. Okay? Mabagal. So explode here, 1, explode here, relax, 1, 2, boom. Okay, ready? Nice one. Oh, relax. Nice one. Good job. Observe. Dito kayo. Tignan nyo ha. Go. Meron tayong nakakalimutan dito sa part kung saan nag-slow down tayo. When we slow down, hindi tayo pwede nakatingin sa baba. Kasi, yung galaw ng mata mo is also part of your body language eh. Get me? Kung paano ka tumingin. So in here, when we slow down, kailangan magmukha kang papasa. You get me? Looking at your teammates, looking for an open man. Tapos na yung atake mo eh. Dito, you went hard eh. Pagdating dito, relax. Oops, walang nangyari, relax. Tingin. Papasa ka eh. Bigyan, boom. You get me? I'm trying to coordinate your eyes with your body. Kailangan iisa lang yung galaw nun. Ready? Go! Nice one. Relax, pasa. Go! Nice one. Good job. Good job. Go! Nice one. Relax, pasa. Go! Nice one. Good job. Good job. Hey guys, nakalimutan yung mag-tap ha. This one is very important. Huwag yung kalimutan mag-tap. Okay? I want you to go as low as you can. Pero pag nag-tap ka, unconsciously, you're going low. Ito na yan eh. Kahit naman anong gawin mo, pag tinap mo yan, you're going low. So this position is important, lalo na kung atake ka na. Next one. Ups, mali yung paa mo footwork. Ups, okay. Okay na. Pag nag-slow down tayo, ito yung footwork. Pakita ko ah. Ito. 1, 2. Okay? Hindi ganun, okay? Ulitin ko. Atras ka. 1, tingin, 2. Kaya nila, ito yung itsura. 1, 2. Relax, mabagal. Look at your teammates. 1, 2. Okay, 1, 2. Boom. Ready. This one, ayan na. 1, 2, yun! Good job. Okay, so guys, yung pinaka naging topic natin ngayon, unang-una sa lahat, yung footwork nyo, yung drop. Okay, yung drop ginagamit yun pag a-atake ka nang mabilis. Okay? So I want you to stay low, pero kasabay nun, pinractice din natin how to stop. So hindi naman pwedeng lagi ka-explode. You should know how to control yung speed na meron ka. Now, hindi naman pwedeng after you explode, stop, then explode ulit. Sometimes you have to slow down. Get me? So, ang pinaka-main topic na ginawa natin kanina is yung tatlong yun. You know when to explode, you know when to stop, you know when to slow down. And when I say slow down, there are different aspects na kailangan mo magawa. Ulitin ko, may tatlo yun. So, yung nakakalala. When you slow down, you should be relax. So, paano ka maging relax? Ano yung tsura ng katawan mo? You should be high. Kabaliktaran nyo ng pag-explode. When you explode, you should be low. When you relax, you should be high. Pangalawa, anong kailangan mong gawin?
Look for teammate. Kasi kailangan mo naman talaga practicing. To look for your teammates when you relax. When you find an open man, kailangan hindi ka malate. Split second late ka, hindi mo na may papasa yun. Pero bukod doon, it's also a sign sa defender mo na hindi ka na-atake. And because of that, pag nag-relax ka, hindi siya ready. Naka-relax din siya. By the time na umatake ka, mas meron kang room or space para magawa mo yung move mo. Kasi hindi siya ready eh. Nagkakaintindihan tayo? Marami tayong ginawang move, cross, 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 cross between, around the back, kung ano-ano. Pero yun ay nilalagay lang natin doon sa mga moments na kailangan mo mag-change direction. Pero yung 3 basic principles is you know when to explode, you know when to stop, and you know when to slow down. Yung tatlo na yun. From there, marami ka nang pwedeng gawin. You slow down, biglang gusto mo mag-spin move, you can do it. Yung meron kang tatlo na yun, marami ka nang pwedeng gawin. Makaka-create ka ng shot mo when you slow down, tapos hindi na siya nag-recover kasi akala hindi ka atake, you can take the shot. Pag dumikit siya, pwede ka umatake ulit. Madalas, nag-focus lang yung mga nagtitraining sa baba eh. Okay, you want to stay low, baba, baba, explode. But being high is also a skill. Kung ito skill, drop, explode. Being high, being relaxed, being slow is also a skill. Kung kaya mo ipag-combine yung tatlo na yun, mas marami kang kayang gawin. But first, every time you train, try nyo apply yun sa lahat ng drills nyo. Okay? Kakandihan tayo. And I hope you learned a lot. Okay, hintayin lang natin sila, and then tapos na tayo. Good job tayo. Good job, good job, good job, good job, good job. Kamusta yung ensayo? Pagod? Alright. Again, some of you, iba-iba yung purpose nyo, ba't kayo nagpunta dito? Maaaring dahil gusto nyo lang makavisit, ulitin ko. Some of you really want to improve. Some of you, baka free time nyo lang. Gusto nyo lang, like, may puntahan or may gawin. Pero if ang pinunta mo dito is improvement, I hope dun sa 2 oras na yun, you really focus on yourself. Dun sa sinasabi ng coaches nyo, dun sa small details na pinapagawa sa inyo. Dahil after that, what matters most is kaya mong ituloy-tuloy yung ensayo. Kasi kung hindi mo kaya gawin yun, this is useless. Okay? Yung improvement na hinahanap mo, hindi mo makukuha. Kasi most of the time, wala ka namang coach na kasama. Wala kang trainer na kasama. Kahit magkita kayo ng trainer mo araw-araw. For example, you see each other 5 times a week. 2 hours a day. That's 10 hours a week. 40 hours a month. Diba? Pero kasi in a month, just imagine how many hours do you have in a month? 214, 10 days. 480 in 20 days. 720 hours. Tapos magkasama lang kayo ng trainer mo, 40 hours. So what is the percentage na gumagaling ka kung iaasa mo sa kanya? You do the math. Nakakaintindihan tayo? But, if kaya mong i-train yung sarili mo, if kaya mong asahan yung sarili mo, and hindi iasa sa iba yung paggaling mo, yung pag-improve mo, you will gain 100% of improvement na gusto mo. Nakakaintindihan ba tayo? So it's good na may nag-guide sa inyo, of course. It's good na meron kang trainer, of course. Pero what's best is if you can train yourself. So every time you have the opportunity, taking down notes is very necessary. Para after mo mag-train, kahit hindi with me, kahit sa ibang coaches, kahit sa bahay nyo, meron kayo napanood sa YouTube. What really matters most is kung paano mo babaunin yung mga naririnig mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Now, I believe you went here because you want to improve. And if you want that improvement, I want you to start to learn kung paano ka matututo on your own. From time to time, there will be follow-ups. From time to time, there will be opportunities na may magtuturo sa inyo. Pero what you have every day is yourself alone. Okay? So this is not only about basketball. You can apply it in everything that you want to do. Kahit hindi dito. Maybe in your studies. Maybe kung anong career path na gusto mo. It's all about repetition, paulit-ulit. It's not about having a coach. It's not about having a trainer. It's not about someone who will mentor you and give you time. What if wala? It's all about you learning to be your own trainer in whatever thing you do. Okay? Ang dami opportunities ngayon guys to improve. 10 years ago, hindi naman ganito karami. Like when you open your phone, go to YouTube, just make sure yung sinesearch mo is yung talagang kung anong kailangan mo, hindi ka nagsasayang ng oras. Improvement is just around, just up to you. Ngayon, nandito lang naman ako. Napunta kayo dito to remind you that improvement depends on you. Kung paano mo gustong mag-improve. How fast you want to improve, it's up to you as well. Nagkakaintindihan ba tayo? Now, if you have another opportunity to go back here,
you're always welcome. Pero ang sinasabi ko is what if wala? What if you don't have a chance? Para at least, everyday, kaya mo mag-improve. At least, everyday, hindi mo iasa yung improvement mo. Again, hindi to tungkol sa basketball, ha? Tungkol to sa kahit anong ginagawa mo. Okay? Kakaintindihan ba tayo? Good job kayo, guys. Good job, good job. Let's pray, let's pray. Pray muna tayo. Step inside, let's pray, let's pray. Lord, thank you for this opportunity to improve, Lord. For 2 hours, binigyan nyo kami ng pagkakataon na magamit namin yung passion na binigay nyo, the talent that you gave us. And Lord, hindi namin sasayangin yun, Lord. And whatever path na dalhin nyo kami, alam namin ready kami because you're always there to guide us. Lord, maraming salamat po. And through this talent, Lord, yung paggamit namin sa talent na to ng maayos is our gift back to you, Lord. And hindi namin papabayaan to, Lord. And kung anong pwede namin gawin to share this one, Lord, gagawin namin, Lord. And maraming salamat for this family. Lord, ingatan niyo po sila sa pag-uwi nila, gaya ng pag-iingat niyo sila sa kanila papunta dito. Lord, ingatan niyo po kaming lahat araw-araw hanggang sa magkita po kami sa susunod na training. And I pray, Lord, na magkaroon sila ng fire, ng desire to reach whatever they want to reach in their life, sa mga dreams nila, mga goals nila, Lord. And I know that you will always be there to guide them. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, good job, guys. So guys, tapos na tayo sa first day of camp natin. Tomorrow, meron pa second day. Pero nung nakaraan lang, masaya ako kasi nagamit na yung court. Kung ano talaga yung purpose yan, nung lumipat kami dito, nag-team training na kami, nag-skills training na kami with the team. And now, nag-start na yung training camp na in-open na natin for public. Para at least para dun sa mga gusto mag-ensayo. Ang lalayo pa na iba, galing mga Zamboanga iba, nagpunta pa dito. Yung isa, dumating pa flight niya nung nakaraan, dito na siya natulog. Para lang for the training. Tapos iba galing ng Parañaque. So bukas, mas maraming students. Kaya nakakatuwa kasi yung purpose kung bakit kami lumipat dito is kumbaga nangyayari na. Isa rin yun sa mga bagay na nung mga nakaraan parang iniisip ko, ayoko masayang yung paglipat natin dito. Gusto ko kung bakit tayo may whole court, magamit natin sa talagang dahilan. Kung bakit in-extend natin yan. From Manila, lumipat tayo ng Angeles, Pampanga. So unti-unti nangyari, nag-skills training kami, tapos nag-team training kami. Doon pa lang ang saya ko na, lalo na ngayon nag-open na ulit yung training camp sa kung saan talaga tayo nag-umpisa. Lalo na kasama natin si Papa. Nag-umpisa na ulit yung camp natin, masaya ka ba? Oo, siyempre. Ha? Kailan tayo huli nag-camp nung before pandemic? Paano? 2020 February. Kasi malalaman na namin na magpa-pandemic na March. In-end na namin. Kasi parang akala namin noon parang 15 days lang nung una eh. So akala makaka-resume kami. Tapos hindi na natuloy. Tapos nag-training camp naman tayo sa Antipolo. Pero iba pa rin kasi yung may whole court. Lalo na ito, sarili mong court. Kanina nga, naninibago ko kasi nung magsa-start na yung training camp, usually magbibihis ka, tapos biyahe ka ng kotse. So pupunta ka na sa venue nyo. Ngayon, pag bihis ko kanina, lakad konti, dito na ka na sa venue. Kaya, ayun nga, sabi ko pa, masaya ako kasi nung nakaraan, nag-team training na kami. Tapos nag-skills training na rin kami ng team. Tapos ngayon na-open yung training camp. So yung dahilan kung ba't tayo lumipat dito, unti-unti na nangyayari na. Kaya nakakatuwa. Lalo na kasama natin si Papa. Hindi kasi nag-start kami ni Papa noong noong 2004, nag-training kami ni Papa. Di ba pa? Kasi syempre, pangarap na makapag-professional. Pero nung nag-college, nagbago yun kasi mas na-feel ko yung sarap ng pagtuturo eh. And sabi ko ng mga Papa, parang gusto ko mas gusto ko magturo. So yun, at first parang gusto ko lang, pero desidido naman ako. Pero hindi ko naman alam na na lalaki ganyan. Pero inumpisahan ko lang. Tapos yun, moving forward after 12 years, 2010 yun eh. 2010 na nag-stop ako eh. After 12 years, ito na. Go, takes time. Love you pa.